Hindi nababahala sa mahigit 14 na trilyong pisong utang ng bansa si bagong Finance Secretary Ralph Recto. May mga nakalatag ng plano para riyan, gayon din sa ibang utos ng Pangulo tulad ng pagkontrol sa inflation. At nakatutok si Mariz Umali. Dahil pangunahing alalahanin pa rin ng mga Pilipino ang pagmahal ng mga bilihin o inflation ayon sa mga latest survey, pagkontrol dyan at pagsigurong matatag ang mga presyo ang isa sa mga iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong Finance Secretary Ralph Recto. Iniutos ding labanan ng smuggling at katiwalian sa mga sakop na ahensya at supply chain. Pinahahabol din ang mga tax evader at inatasang palakihin ang koleksyon ng buwis para sa kaban ng bayan. We have to increase our revenues by 15% this year. This year alone, we need to generate 4.3 trillion pesos in revenues and borrow 2.4 trillion pesos to fuel economic growth. This will not be a walk in the park. Sa kabila niyan, hindi raw muna kinakailangan magpataw ng mga dagdag buwis, kaya hindi muna isusulong ang buwis para sa mga maaala tulad ng chichirya at matatamis na inumin. Nasa orihinal yang plano ng Finance Department. There is no bill in the House. When you impose taxes, that is also inflationary. So I don't think now is the time to impose very high taxes. Pero hindi raw niya pipigilan ang pagpapataw ng buwis sa single-use plastic. That's passed by the House. We support that initiative. That is now in the Senate. I think that's a low-hanging fruit that we can pass immediately. Pati ang mga online sellers sinimulan na ring buwisan. We gave the online platforms a grace period of 90 days. So they still have 90 days to comply. Sa ngayon, naabot na raw sa 14.5 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. 60% ng kabuuang gross domestic product o GDP ng ating bansa. Ang tanong, nababahala ba rito ang ating bagong upong kalihim ng pananalapi? It's not the size of the debt, but your ability to pay. The idea is to bring that down to 51 to 55%. There are two ways of doing that: raising taxes or a combination, and growing the economy. Act faster on improving projects and getting more investment. Para mapadali ang kanilang pangungulekta, magkakaroon ng digital transformation sa Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. If we make it easier for the taxpayers to comply and if we educate them properly, then the compliance for tax payments would go up. We try to engage and collaborate with other law enforcement agencies in order for us to protect our borders and prevent the entry of illicit goods, contrabands, drugs, and maybe high-value commodities. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.